in Angel Locsin's case po, hindi rin po ito community pantry. Pero ginamit yung termino na yon at ginamit yung model na yon na may mga pagkain doon, may mga kung ano-anong donated na goods doon sa isang lugar, papupuntahin nyo yung mga tao, kukuha sila supposedly ng mga kailangan nila, or tapos kung meron silang sobra, magbibigay din sila ng mga maibibigay. Usually, at katulad ng nangyari dito sa event ni Miss Angel, ay puro kumukuha lang at isa lang po ang nagbigay or si Miss Angel lang po ang nagbigay. Maraming salamat sa kanyang mga donors. For a short break, gusto ko lang pong magpasalamat kay Sir Mauro Sipin at saka kay Clickstar PCH. Maraming salamat dun sa sa super chat po ninyo. Okay? So, i-distinguish po natin this was a donation event. Namimigay po sila ng goods or relief goods. Therefore, iba yung liabilities na ito. Hindi na po ito community pantry. Ginamit lang po yung terminong community pantry dahil sinasakyan po ang current rage na inumpisahan po ng isinagawa doon sa Maginhawa Street. Ano dito ang mga liabilities ngayon? Well, discuss po natin kung anong nangyari dito. Dahil kaarawan ni Miss Angel Locsin, gusto niyang magpa-community pantry / giveaway gift giving event para ipagdiwang yung kanyang kaarawan. Ayon sa kanya, gusto lang daw niyang makatulong. Pero naghanda sila ng ipamimigay na para sa 300 tao. Ang nagpakita po ay more than 2,000 or 1,000 people. At any rate, beyond the capability ng ipamimigay and apparently beyond rin the capability ng mga organizers nito. Maraming salamat ulit kay Sir Mauro. So, as early daw as 2 o'clock in the morning, nakapila ng mga tao. Ito ay dahil in-announce ni Miss Angel sa kanyang Instagram account kung saan may higit na 1 million ang kanyang more than 1 million, no? Or madami siya talagang followers. So marami po ang nakadinig at nanawagan siya na kahit sino daw ay welcome doon pumunta sa kanyang event. Ganun na nga po yung nangyari at as early as 2 a.m. may mga pumila na po. At habang tumatagal ang araw, dumami ang mga tao, umiinit din ang panahon. At dahil sa maraming tao, hindi na po na-observe ang social distancing protocols at hindi na rin po makontrol ang mga tao. Pakinggan natin yung apology ni Miss Angel tungkol dito. Police sa mga military na tumutulong din naman po. Pero yun lang po, hindi lang po talaga nila makontrol yung mga tao. Hindi po ito ang gusto ko. Nagsimula po kami na maayos pong aming layunin at yung aming pong pagpaplano ng social distancing. Nagkataon lang po talaga na siguro gutom lang po talaga yung tao na kahit wala po sa pila, sumingit na po sila. Kaya sa mga nagambala ko po dito, pasensya na po dito itong intention ko. Ako po yung umakyat na po ngayon kasi pinusub ako na baka yung iba lang po dito, baka nais lang po magpa-picture na adula. So umakyat muna ako dito para kahit paano makabawas po sa sikip sa baba. Pero sa lahat po ng naabala ngayon, pasensya na po, hindi po ito talaga yung intention natin. At kahit anong paghahanda naman po natin para ma-avoid yung mga ganitong gulo, hindi lang po talaga siya makontrol. Kahit na nandito na po yung munisipyo, nandito na po yung military, nandito na po yung police, nandito na po yung barangay, lahat po nandito. Okay. According to her, andun ang police, ang military, at andun ang barangay. However, nag-issue po ng statement si Mayora Joy at sinabi na hindi daw ito na-coordinate with the local government. So, ibig sabihin, yung city government, as far as Mayor Joy is concerned, ay hindi po aware doon sa event or hindi po ito kino-ordinate sa kanya. Yung presence po ng police at military, well, titignan po natin kung nandun sila dahil tinawag sila ng barangay or dahil na-coordinate na po ni Miss Angel yung kanyang ni Miss Locsin yung kanyang
activity bago ito sinagawa. Bakit? Kasi mahalaga ito para ma-determine kung ano yung mga liabilities niya. Okay. Pero ito yung mahalagang mga sinasabi niya. Sabi niya, ando na daw police, military at barangay. Mahalaga po yan, ha? Tapos meron pa siyang sinasabi, hindi ko po ito ginusto. Nagsimula po kami ng maayos ang aming layunin, pati po ang pagpaplano ng social distancing. Again, kargado po itong statement na hindi man kargado. Mahalaga yung paghihimay natin ng kanyang mga statements ukol dito sa kanyang possible liabilities. So anong mga liabilities dito? Ngayon, may namatay. Pero aside from si Mr. Rolando de la Cruz, sumakalangit nawa ang kanyang kaluluwa, mayroon daw, ayon dun sa ibang balita, na 3 na na-ospital, gawa ng hindi na rin daw maganda yung pakiramdam nila sa tagal nilang nasa pila o sa tagal nila dun sa activity, kung kaya't nagpatingin na rin sila sa doktor. Alright. Discuss lang po natin yung liability tungkol dito sa pagkamatay. Pagka merong namatay, automatically iisipin natin na may krimen na involved. Unless natural causes at walang external cause, kahit natural pa yun, walang external cause na nag-cause ng pagkamatay ng disease dito o ng biktima. So, tignan natin ang criminal liability. Mayroon bang criminal liability? Meron pong isang crime o offense na tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide. Pero ang elemento nito ay mayroong unang-una may namatay at yung pagkamatay nun ay direktang responsibility ng isang tao, ng akusado dito o suspect. Pero kaya lang siya nagiging reckless imprudence imbis na homicide o kaya murder ay dahil hindi ito intended. In other words, she did not set out to do that, pero hindi rin ito necessary consequence ng iba pang illegal act. In other words, walang intensyon na to commit a crime. Pero kailangan direkta. So malabo kung may liability si Ms. Locsin criminally for this unless makikita natin na direkta yung kanyang involvement dun sa pagkamatay ni Mr. De La Cruz ng biktima dito. Ang mayroon po at ang mas likely na mangyayari dito ay mayroong civil liability. Ang civil liability po, wala po itong kulong, civil case po ito, pero ang pinag-uusapan dito ay danyos. Ang danyos ay binibigay kapag may kasalanan ng isang tao pero tungkol dito sa isang fault na hindi krimen, hindi necessarily krimen o resulta ng isang kontrata. Wala po tayong nakikitang kontrata dito and therefore nakikita natin na meron siyang liability dahil meron siyang isinagawang isang activity. Pag civil liability po at lalong-lalo na pag ang dinidiscuss ay isang civil liability called a tort, magiging responsable ka para dun sa isang pangyayari kapag ikaw ang ultimate cause or you are the cause of the cause. Dito, the cause of death. Yung cause of death directly marahil maaari ay isang, let's say, stroke. Resulta nga ng init at saka katagalan na nag-iintay dun sa lugar na yon. Pero nagkaroon lang ng dahil nandun lang si Mr. De La Cruz o ang biktima dahil nagsagawa ng isang activity that got out of control. So, yung dito, in this case, dahil cause of death, ang activity na ito, yung responsable para sa activity na yan at dun sa fact that it got out of control at nagkatulukan o nagkagulo na yung mga tao, walang separate lines for senior citizens at wala pong mga possibly walang medical teams or hindi pa tayo sure about that one. So, in this case, magkakaroon ng civil liability kapag mayroong lack of care dito. Hindi po umabot dun sa nararapat na diligence o care na ini-expect sa mga organizers ng isang event na ganito. Ngayon, dito na po papasok yung sinasabi natin na bakit community pantry ang tawag. This was a distribution of goods. Hindi po ito sharing event. Ito po ay isang event kung saan nakakuha si Miss Angel ng sponsors or donors at
pinamahagi niya ito sa mga nangangailangan daw sa okasyon ng kanyang kaarawan. Therefore, siya yung instigator ng event, siya din po ang responsable para sa mga organizers, responsable din siya sa mga nagresultang damage dahil sa event na ito. Dahil kinulang sila ng care. Ano yung mga pagkukulang dito? Halimbawa, yung pagdumog ng mga tao, direktang resulta yan ng panawagan na kahit sino ay maaaring pumunta doon, at dahil hindi siya nagkaroon ng, kumbaga, foreseeable na maraming pupunta, dahil nanawagan ka 1 million plus ang iyong mga followers, kailangan meron kang sapat na pagpaplano na iniisip mo na ang magiging resulta ng inyong panawagan. Lack of care and lack of foresight ang nangyari dito. Kung kaya't mayroong possibility ng pananagutan niya para sa danyos dito sa pamilya ng biktima. Ano ang magiging danyos dito? Well, usually kapag namatay ayon sa civil code, mayroong automatic na danyos na 50,000 sa pagkamatay ng isang tao. Dadagdagan ito ng mga loss of income sa kung may income pa yung tao, at yung mga magiging yung mawawala sa kanyang pamilya resulta ng loss of income na yon. Ngayon, in this case, ang biktima ay senior citizen, hindi rin naman po natin i-assume na hindi na rin po siya nagtatrabaho. So, kung mapapatunayan na nagtatrabaho siya, meron loss of income na maaaring dapat i-compensate. Bukod pa dito, kung gumastos sila sa pagpapagamot, sa pag-uuspital, at ang gastos po in this case dahil magpapalibing and so on, lahat po ito ay magiging bahagi ng ibabayad na danyos. Ngayon, may additional po na possible liability dito. Ito yung violation ng COVID protocols. Ang COVID protocols, ang batas dito ay Republic Act 11332 o yung Mandatory Reporting of Infectious Diseases. Pero hindi po nakalagay doon specifically yung ganitong klaseng violation of protocol. Ang na-violate po ay rule ng IATF and possibly ordinance ng Quezon City. Kasi yung rule ng IATF ay dapat sinasabatas ng mga bawat cities and municipalities para enforceable siya at that level. So yung violation ng protocols, violation ng quarantines, lahat po ito ay tinitignan natin doon sa sa ordinances kung ito po ay papatak doon sa ordinance ng Quezon City. So hindi po natin mahanap yung ordinance ng Quezon City. Gayon pa man, i-assume natin na meron ditong violations at titignan po natin kung ano po ang nararapat na pagpaparusa under that ordinance. Cities are allowed to create ordinances na may kulong. Okay? At may pagbabayad ng fines. So, kung sakasakaling may liability siya sa violation ng COVID protocols, titignan po natin ang Quezon City ordinances.